Yo, what's up mga boss? Welcome back naman sa ating YouTube channel. Sa video nito mga boss ay magpupulwib po tayo ngayon ng SOIM bonus 110 mga boss. Ang SOIM bonus 110 mga boss ay magkatulad lang po sila sa XRM 110 o Honda Wave 100 ang kanyang stator mga boss, okay? So ito po ngayon ang ating ipapalit mga boss. Ito po ang pangpulwib na rectifier regulator mga boss, okay? But before natin to ikabit mga boss, tanggalin natin to ang kanyang stator mga boss para mayroon tayong i-convert o rewind o retapping po sa kanyang winding mga boss para i-convert po natin into full wave mga boss, okay? Ang una po natin gawin mga boss, itong mga bolt mga boss sa kanyang crankcase cover o flywheel. Tanggalin natin to mga boss para makuha po natin ang kanyang stator mga boss, okay? Okay, next po natin gawin mga boss, tanggalin mo natin itong bolt mga boss para ma-pull out po natin ang kanyang stator assembly mga boss, okay? Okay, natanggal natin mga boss. Okay, next po natin gawin mga boss dahil gumamit po tayo na pang full wave na rectifier regulator. I-convert mo natin to mga boss into full wave na stator mga boss dahil ito po ang stock ay half wave lang po ito mga boss, okay? Ang pang full wave na stator mga boss ay dapat po ay naka-floating ground, ay hindi po siya naka-body ground mga boss. Hindi katulad nito, ito po ang stock mga boss, ito pang half wave. Tingnan nyo mga boss, ang pang half wave mga boss, yung starting ng ating winding mga boss ay nakakunik po sa ground. Dahil i-convert po natin to into full wave mga boss, itong linya na ground ay puputulin po natin yan mga boss para ma-floating ground na po mga boss. Yan po ang pang full wave na stator mga boss, okay? At ito po mga boss, ang white wire, yan po ang kanyang charger mga boss. At itong white wire mga boss ay hindi po natin yan gagalawin mga boss, okay? Sa full wave conversion mga boss, itong yellow wire, yan lang po ang ating puputulin mga boss, okay? I-disconnect po natin yan mga boss. Tapos itong ground mga boss, puputulin din natin. At itong magnetic wire, dugtungan po natin, dito po natin dugtong sa pinutol na yellow wire mga boss, okay? At ngayon mga boss, unahin po natin to i-disconnect itong yellow wire mga boss. At ito namang yellow wire ay kadugtong po ito sa pinutol natin na yellow wire mga boss, okay? Okay, sunod po natin puputulin mga boss, ito pong magnetic winding na nakakabit po sa ground mga boss, okay? Tapos dugtungan po natin ang wire mga boss at dito po natin i-connect sa yellow wire mga boss, okay? Okay, puputulin mo natin ito mga boss at gumamit lang po tayo ng cutter wire. So ito pong pinutol natin mga boss, dugtungan po natin ng wire at doon po natin sa yellow itapping mga boss para floating ground na po ito mga boss, okay? Okay, dugtungan mo natin ito mga boss. Ito po ang ating gamitin, magnetic wire mga boss. Pero kung wala kayong magnetic wire mga boss, pwede po kayo gumamit ng standard wire mga boss, okay? At ngayon, kiskisin mo natin itong maayos mga boss para maayos po ang kapit ng ating hinang mga boss. Okay, natapos natin na hinang mga boss at nalagyan po natin ng shrinkable tube mga boss, okay? Itong wire mga boss, ipapagapang lang po natin to, okay? Dito po natin idugtong o sa ating pinutol na magnetic wire na nakadikit po sa ground mga boss, okay? The same pa rin mga boss, para makapit po yung hinang, kiskisin lang yung dulo po ng magnetic wire mga boss, okay? Okay, naidugtong na po natin mga boss at maayos na po natin pagkahinang. Ulitin lang natin mga boss, itong yellow wire, kinating po natin, tapos tinugtungan po natin ng magnetic wire, tapos dito ipagapang po natin, dito po sa pinutol po natin na body ground mga boss, at dito po natin dinugtong, okay? At bago natin to i-assemble mga boss, i-test mo natin to gamit po ang ating multi-tester. Dapat ito sa body ground walang continuity, okay? Good po ito mga boss, wala po itong body ground. Yan lang po inyong dapat tandaan mga boss, basta full wave na stator ay wala po isang body ground, dapat naka-floating ground po ito mga boss, okay? Pero kung dito po natin itusok ang dalawang test probe mga boss dito sa dalawang wire, dapat ito may continuity po ito mga boss, okay? Okay, success po ang ating ginawang conversion mga boss at ngayon i-assemble na po natin to mga boss.
Okay, natapos na po natin assemble ang stator mga boss. Okay, before natin ikabit tong rectifier regulator mga boss, i-testing muna natin to, itong dalawang wire mga boss. Itong galing po sa stator mga boss, itong color white at saka yellow. At gumamit lang po tayo ng test light mga boss at paandarin muna natin to mga boss. Okay. Sa pag-testing po natin mga boss, itong clip po nating test light, i-clip natin sa ground. Dapat itong dalawang wire mga boss, hindi po ito umilaw. Kapag umilaw po itong mga boss ay hindi po good po ang ating conversion. Ito, okay, good po mga boss. Dapat ito, kapag ginabit po ng test light ay hindi po ito umilaw ating test light mga boss. Naka-floating ground na po ito mga boss dahil itong ground po kanina sa stator, pinutol po natin at dinugtong po natin sa yellow wire mga boss, okay? Pero itong dalawang wire mga boss, ito tingnan nyo, dapat ito umilaw mga boss, okay? Good po ang ating conversion mga boss. Ang sunod po natin itapping mga boss, ito po ang rectifier regulator mga boss, okay? At itong dalawang wire mga boss, itong white at saka yellow, galing po ito sa stator winding mga boss, okay? Napagkadali na po ito itapping mga boss dahil itong yellow wire na galing po sa stator, dito po natin i-connect sa yellow wire ng ating regulator rectifier mga boss, itong pangpulib, okay? At ito namang white wire na galing po sa ating regulator rectifier mga boss na pangpulib, dito po natin i-connect sa white wire galing po sa stator mga boss, okay? Take note po mga boss, kahit magkabaliktaran po itong yellow wire at saka white wire, walang problema po ito mga boss, okay? Okay, tanggalin natin itong stock na regulator mga boss, alisin natin to at hindi natin to gamitin mga boss, okay? Okay, napwisto na po natin ang ating pang full wave na regulator rectifier mga boss. Okay, magtapping na po tayo mga boss. Okay, unahin po natin itapping mga boss itong white wire na galing po sa ating regulator rectifier. Dito po natin i-connect sa white wire na galing po sa ating stator mga boss. Take note po mga boss, itong white wire na galing po sa ating regulator rectifier, depende po sa brand. Minsan may color na pink at color orange or white mga boss, okay? Pero sa pagtapping po nito mga boss, kahit magkabaliktaran itong color yellow at saka white mga boss, wala po itong problema mga boss, okay? At ngayon itapping po natin itong white mga boss. Okay, next po natin itapping itong yellow wire from stator at yellow wire from regulator rectifier mga boss, okay? Okay, natapos natin na ikabit mga boss itong dalawang wire at nalagyan po natin ng electrical tape mga boss. Okay, next po natin itapping mga boss itong red wire na galing po sa regulator mga boss. Ito po ang kanyang charging, okay? Dito po natin i-connect itong red wire na galing po sa lumang sakit ng regulator. Dahil ito pong red wire, patungo po ito sa positive ng battery mga boss, okay? Okay, next po natin itapping mga boss, ito pong green wire na galing po sa regulator rectifier mga boss. Dahil ito po ang ground ng ating regulator mga boss, dito po natin sa color green din na wire, itapping natin mga boss, okay? Green to green lang po ito mga boss, okay? Tapping natin mga boss. At next mga boss, ito po ang pang-last na wire na galing po sa regulator mga boss. Ito ang black wire mga boss, okay? Ito po, itapping po natin to doon po sa ECC o accessories wire mga boss. Ang SYM at ang Honda mga boss, magkatulad lang po sila sa ECC wire o accessories wire. Black wire po ang accessories wire mga boss, okay? Maghanap lang po tayo ng black wire at doon po natin itapping itong black wire na galing po sa ating regulator rectifier mga boss, okay? Take note po mga boss, kailangan po ito masuplayan ng kuryente itong black wire na galing po sa ating regulator dahil ito pong black wire mga boss, napaka-importante po na masuplayan ng kuryente dahil siya po ang nag-control para maayos po ang pagkarga sa ating baterya mga boss, okay? At ngayon maghanap na po tayo ng accessories wire mga boss, okay? Doon po tayo sa plus relay mga boss, okay? Sa plus relay mga boss, ito may dalawang wire mga boss. Itong black wire, ito po ang accessories wire mga boss. At dito po tayo magkabit mga boss, itong black wire na galing po sa regulator. Dito po natin itapping sa black wire na sa linya ng plus relay mga boss, okay? At before natin to lagyan ng electrical tape mga boss, okay, lagyan muna natin to ng isang wire mga boss para sa linya po ng ating headlight mga boss, okay?
At dito rin natin ikabit sa accessories wire mga boss dahil ang headlight ay battery operated na po mga boss, okay? At ito namang dulo ng wire na kinabit natin sa accessories wire, dito po natin ikabit sa yellow wire dahil ito po ang yellow wire mga boss ay patungo po ito sa kanyang headlight dahil ang ating headlight ay battery operated na po mga boss, okay? At lagyan lang po natin ito ng electrical tape mga boss. Okay, natapos natin na i-tapping lahat mga boss. At itong white wire mga boss, okay, wala na po yung connection. Yan po ang dating charging ng lumang regulator mga boss. At ngayon natapos na po natin na i-tapping lahat mga boss. At i-organize po natin to lahat ng wire mga boss para malinis po natin tingnan at iwas po sa grounded. At ito na mga boss, malinis na po tingnan, na-organize na po natin. At ngayon mag-testing na po tayo, okay? Paandarin mo natin to mga boss. Okay, success po ating ginawa mga boss. Minor pa lang ito mga boss, nasa 13.4 o 13.5 mga boss ang reading ng voltahe niya mga boss. At ngayon subukan po natin i-revolution mga boss, okay? So sa revolution mga boss, nasa 14.5 po mga boss, okay? Yan po ang good na charging mga boss. Kahit pa umabot po ito sa 14.8 mga boss, basta wag lang lalagpas sa 15 volt mga boss, good pa yan na charging system mga boss, okay? At yan lang po ating kabuang video mga boss at maraming salamat sa inyong panonood at God bless, ingat po sa pag-wiring.